Bawal ang cellphone pero yung usapan nila sa GC nila, planado na lahat kay Rene Baterbonia. Ang galing, bago pa magpunta ng Aurora, nakaplano na tapos sabihin na inosente sila. Ikinagalit ng milyon-milyon netizens ang kumakalat ngayon sa post sa social media patungkol sa planong ginawa kay Rene Baterbonia. Sa post sa social media ni Kim Jeremia, fast forward, it was lunchtime. Two of his teammates went to the sea to play with sand. Then 5 minutes after, the other coach said, "Okay guys, let's start our training." All of the players gathered around in the shore area except for the three players, Alas, Reyes, and his other teammates. They were talking for clarification at nighttime. Ang ex ko nagulat kasi tumunog na malakas ang messenger niya. Then nagulat siya cause it was their other GC. Nawala si Rene. The message went Kiefer mentioned the other. Dagdag pa sa post, teammate he said, "Uy, di ba bukas mag-training tayo sa dagat?" Sagot naman sa other teammate niya, "Oo, bakit?" Sabi naman ni Kiefer, "Tawagin mo si Rene ha, sabihin mo na mag-swimming tayo at kung nasa ilalim na tayo, lubugin natin siya at suntukin." Sabi naman ni Reyes, "Ganda ng idea mo tol." Sabi sa isa, "Sige pero kung may magtatanong sa atin, hindi tayo magsalita." Dagdag pa sa post niya, "Then guys, nung palapit si Divine sa apat na lalaki, he tried to save Rene but suddenly the three boys drowned Divine too. And for clarification, since bata pa si Divine, he doesn't know how to swim." Dagdag pa niya sa kanyang post, "Then after the tragedy, one of his teammates messaged me that they were buying one whole bond paper. Then nagtanong ako, bakit kailangan niya ng madaming bond paper? He said for printing of script. Sabi ko, ha? Script? For what? For a group role play." Sabi naman niya, sabi ni coach, bawal daw sabihin. Kung totoo man talaga ang balitang ito ay talagang hindi katanggap-tanggap at nakakadismaya ang kanilang ginawa right after the tragedy. At nakakainis din ang idea na ginawa mismo ng kanilang coach sa pangyayaring ito. Imagine nyo naman na right after the tragedy ay nakapag-isip pa sila na gumawa ng mga script para sa kanilang roleplay na gagawin. Kasi kung matinong tao ka at maganda ang iyong pag-iisip, syempre magluluksa ka at gagawa ka ng paraan para ma-solve ang problem lalo pat may mga taong nalunod na. Nakakalungkot talaga sa part ni Rene na pumunta siya doon para mag-training at gagawin ang kanyang dapat gawin sa kanyang basketball game. Pero hindi niya naisip na siya ay maiisahan na pala ng mga taong kanyang tinuturing na kaibigan at kasamahan. Hindi niya alam na yun na pala ang kanyang katapusan dahil maraming mga naiinggit sa kanya at kailangan siyang mawala sa eksena. Ayon sa mga galit sa comment section, kasuhan lahat ng sangkot, pati mga players, dapat mabilibid mga yan. Sabi naman ng iba, makulong ka sana at bakit wala kang kaso sa 10? Sana kasali ka doon, feeling mo naman. Kinasusuklaman ka na ng sambayanan. Sa ibang comment naman, sana pinauwi nyo na lang siya para di siya mag-assume na kasali siya sa 17 na member. Sabi ng iba, dapat isa yan sa mga ebidensya ang convo nila. Sabi ng iba, DEMONYO ang nasa utak niya. Mayaman nga pero hindi maayos ang pagpapalaki, kulang sa disiplina at aruga yata to. Sabi ng iba, may nagsabi pa na nakikita dyan na hinayaan din daw si Rene at Divine na maihi na lang, buhay pa sana tong dalawa. Sobrang unfair naman, nakakalungkot ang ginawa nila kay Rene at kay Divine. Balang araw, makakamit din ni Rene ang hustisya at mananagot ang dapat managot. Mag-comment na at mag-subscribe for more updates. Maraming salamat.